Pinagbibitiw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang punong ehekutibo ng bansa. Sinabi ito ng alkalde sa hakbang ng Maisog Leaders Forum sa Davao City nitong Linggo, ika-28 ng Enero. Mr. President, kung wala kang pag-ibig at aspirations para sa iyong bansa, resign, aniya ni Mayor Duterte. Ikinumpara rin ng alkalde ang sitwasyon ng pamamahala ng dati at kasalukuyang administrasyon sa bansa. Si Mayor Duterte ay bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang magkapartido sina Pangulong Marcos at Vice President Duterte nang lumaban sila bilang top officials ng bansa noong nakaraang taon sa ilalim ng Unity. Subalit tila, hindi pasok sa panlasa ni Vice President ang sinabi ng kanyang bunsong kapatid at alkalde ng Davao City laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ng mga pahayag ni Sebastian Duterte ay naglabas ito ng opisyal na pahayag. I have not spoken to my brother about his remarks on the President's resignation. I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love, coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the President. Gayunpaman, naniniwala ako na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako'y magtatrabaho at maninilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri, at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. Hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon sa tiwalang ibinibigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and thrive in a pandemonium. Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education, unless the President says otherwise. Uunahin ko ang Pilipinas. Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay binigyan naman niya ng komento ang mahahalagang nangyari sa nasabing rally sa Davao City. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Grabe mga Lods, ang mga pasabog at revelasyon na nangyari sa Davao Prayer Rally kanina lang. So isi-share ko sa inyo mga Lods ang mga highlights, some of the highlights na nangyari kanina. So ayun na nga, kanina ay dumalo ako, isa ako sa mga dumalo sa rally, no? Kanina sa Davao, and so far marami namang tao talaga. Actually medyo natagalan lang kaming makapasok kasi masyadong strict yung security. So talagang inisa-isa talaga nila bago ka makapasok sa venue. So ayun na nga, ang purpose ng rally kanina, no, ay gustong iparating, no, ng mga Davaoenos sa, 'di ba, sa mga kongresista and sa gobyerno natin na Davao City is not for sale and Filipinos are not for sale. Obviously, nirarally namin yung mga bayarang nangyayari right now, yung People's Initiative, yung pagmamadali ng mga kongresistang baguhin at amyendahan agad yung konstitusyon natin, na which is ang isa sa purpose na kanilang gustong mangyari ay, 'di ba, magstay long pa sila sa posisyon, which is wrong, no? Kasi dapat ang isipin natin yung kapakanan ng mga Pilipino, no? Yun dapat ang pinakauna, hindi yung dahil magstay ka in power. So talagang off yun. So kanina andun si Willie Revillame, nag-perform din si Willie Revillame, and meron siyang special na declaration. Natatakbo siya as senator sa next election. So, tinatanggap na niya yung hamon, no? Tinatanggap na niya yung kagustuhan din ni former President Duterte
na tatakbo si Willie Revillame as senator ng bansa. Present din kanina si Harry Roque, andun din si Bongo. Surprisingly, nakahabol at andun din si VP Inday Sara. Short lang yung kanyang ibinigay na mensahe, no? So hindi pa tama, no? Kumbaga nagbigay lang siya ng encouragement message, no, sa mga Davaoenos. At ang pinaka-shocking sa lahat, andon si Senator Amy Marcos. So, mas dumalo pa si Senator Amy Marcos sa prayer rally sa Davao kesa doon sa Bagong Pilipinas kick-off rally. Si Glenn Chong ba yun? Nagsalita din. Of course, si Baste, nagsalita din. Si Pulong, nagsalita din. So, sinagot niya rin yung issue dun sa 51 billion at hinamon niya si Nograles sa investigasyon. At ang pinaka-highlight ng lahat na nagimbal, even ako talagang nagimbal ako sa narinig ko, ay yung speech ni former President Tatay Digong. So, nireveal ni Tatay Digong na si Lisa, no, Araneta Marcos at saka si Tambaluslos ay sila talaga dalawa yung isa sa mga may pakana sa mga nangyayari ngayon, like yung People's Initiative, pagpapahaba ng termino nila sa pwesto, at ang pinaka ikinagulantang ng lahat is nung ni-reveal ni former President Tatay Digong, nakasali pala talaga si President BBM sa PDEA list. No, which is, at the time daw, ay mayor pa siya at the time. And pinakitaan siya ng ebidensya ng PDEA na isa si President BBM sa kasali doon sa PDEA list. Grabe, shocking talaga. So, totoo pala talaga, no, yung sinasabi ni former President Duterte since nung election pa. Diba, nagbigay na siya ng warning sa ating lahat eh. Ang lutong, ang lalim ng mensahe ni former President Duterte kanina din, no, aside dun sa kanya mga revelasyon, mas naiintindihan ko ang nangyayari ngayon na issue sa bansa, no? Pag talagang si former President Duterte yung magsalita, di ba, maiintindihan mo yung mga issues na nangyayari ngayon eh. At kung ano ba talaga ang totoong intensyon ng mga politiko sa nangyayari ngayon at sa mga pinaggagawa nila ngayon. And sinabi pa nga ni former President Duterte na baka mangyari kay President BBM ang nangyari sa kanyang ama. Di ba dati nung napatalsik ito sa pwesto. Ako, sa totoo lang mga lord, sa mga nangyayari, sa mga narinig ko, sa mga revelasyon na nalaman ko, ayoko naman na, di ba, ayoko naman na wala sa pwesto, no, si President BBM. Di ba? Sino ba naman ang may gusto? Pero, yun na nga, no? Kumbaga, sana ay mag-take stand na, no, ang ating presidente. At wag niyang i-allow yung mga kagustuhan, di ba, ni First Lady Liza Marcos, no? Yung mga kagustuhan nila Romualdez. Sana naman, no, ay hindi siya magpapa-impluwensya at manindigan siya as president ng Pilipinas. Kasi ako, concern ako, of course, kasi binoto natin si President BBM eh. Di ba, niluklok natin siya sa pwesto. And yet, ganyan lang yung mangyayari. Kaya nga, galit na galit talaga ako, no, kay Romualdez. Kaya nga, talagang inis na inis ako kay Romualdez. Kasi dahil kay Romualdez, dahil sa mga pinaggagawa ni Romualdez, nasisira ang pangalan ni President BBM. Diba? Nasisira talaga. Aminin naman natin sa hindi. Yung iba, diba, sinasali na lang nila na pinagtatanggol si Romualdez. Pero, aminin natin, si Romualdez talaga ang nakakasira ng pangalan ngayon ni President BBM. And don't tell me, wala kayong reaksyon sa bayarang nangyayari ngayon, no, sa People's Initiative. And don't tell me, na hindi totoo iyon. Kasi all over the news na, marami nang
mga na-interview at marami nang, di ba, magpapatunay, di ba, na binayaran sila kapalit ng pirma. May mga na-confuse pa nga akala nila ayuda. Yun pala, di ba? Charter change pala yun. Kaya ako, mensahe ko lang, no, of course, sino ba naman ako para magbigay ng advice sa ating presidente. Pero, message ko lang sa ating presidente, itigil na yung People's Initiative, itigil na yung bayaran na nangyayari. Sana hindi ito-tolerate yung mga ganyan. At hindi dapat magpatuloy yung mga ganyan. I-educate ang tao. Di ba, wag mudmudan ng pera. Di ba? Wag bayaran. Wag gastusin ang pera ng taong bayan.